Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nagsanib puwersa ang Commission on Elections at social media platform na TikTok para labanan ang disinformation at fake news sa social media ngayong nalalapit na eleksyon. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, isang kasunduan ang nilagdaan nila katuwang ang kumpanya para agad maberipika ang mga impormasyon. Dahil sa naturang kasunduan, tiwala ang Comelec na mapoprotektahan ang karapatan ng mga botante at hindi maiiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon sa naturang platform. Pwede kaming gumawa ng mas istrikto na guidelines patungkol sa paglipana ng mga survey. Again, hindi kami against sa surveys. Ito ay constitutional, sabi ng Supreme Court. Pero tingnan lang natin kung paano naaabuso nito at naiimpluwensyahan nito yung pagboto at pag-iisip ng mga kababayan natin. Tinuturing na game changer ng Department of Trade and Industry ang nilagdaang Create More Law ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa programang Bamboo Pilipinas ngayon, malugod na ibinalita ni DTI Secretary Cristina Roque ang pagbuhos ng mga investor sa Pilipinas. Bunsod-aniya ito ng naturang batas at mga polisiya na isinusulong ng administrasyon upang maging globally competitive at investment-friendly ang bansa. Sa international trade, of course, we've had a lot of investors coming in, foreign investors and foreign investments. In fact, we hit the mark higher last year than the year before. So by 20%. So this one is good, very good. And also we signed the Create More Act, which is a game changer in the entry of foreign trade and international investments in our country. The Create More Act gives better incentives and better, how should I say this, better push for the international trade and investors to come in. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nakumpiska sa mga otoridad ang mukantidad sa kapin 448,000 pesos nga smuggled cigarettes sa duha ka managlahing checkpoint operation sa barangay Pamutolon, Kalilangan, Bukidnon. Netong Enero 26 ning tuiga. Unang naharang ang sakyanan gikan sa Marawi City nga gimaneho sa usa ka alias Maki kauban. Ang usa ka alias Indong nga nakuhaan og 100 reams sa undocumented cigarettes nga nagkantidad og kapin 80,000 pesos. Samtang naharang samang sakyanan gikan Cotabato City nga gidrayban ni alias Dato nga nakuhaan og 460 reams sa smuggled cigarettes nga mobalor sa kapin 368,000 pesos ang kantidad. Gidala nang nakumpiska mga sigarilyo sa Kalilangan Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Una pa man kini i-turn over sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental. Nisurrender sa gobyerno ang anaasa 87 ka mga kanimiyembro sa New People's Army con NPA. Gipresenta ang mga former rebel sa seremonyang gipahigayon sa barangay Nakabuklad, San Fernando, Bukidnon netong Enero 24 ning tuiga. Gilangkuban kini sa mga sakop sa North Central Mindanao Regional Committee. Dungan sab nilang gipang surrender ang ilang 17 ka armas nga gilangkuban sa siyam ka rifle ug 4 ka high-powered firearms pati na 8 ka short-arm pistols. Nakataglasab silang makadawat og pinansal nga tabang gikan sa lokal nga kagamhanan pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP aron nga masugdan ang ilang bag-ong kinabuhi isip mga ordinaryong sibilyan. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.